Welcome sa aking vlog. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Loan Calamity Online at kung hanggang kailan lamang ito at kung anong mga area ang pwede lamang na makapag-apply ng calamity loan na ito sa SSS. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. So, ngayon guys, naglabas na ng circular number si SSS na kung saan andito na lahat yung guidelines para sa assistance sa mga members or pensioners na naapektuhan ng Bagyong Igay. Ito yung dalawang assistance ni SSS. So, para sa mga SSS members, so pwede kayong makapag-apply ng calamity loan assistance online. At pangalawa, para naman sa mga SSS pensioners, so pwede kayong mag 3-month advance sa pension ninyo. So dito, ito lamang yung mga pensioner or SSS members na pwedeng makapag-apply ng calamity loan sa SSS. So kung ang area ninyo is hindi kasali, of course, hindi kayo pwedeng makapag-apply ng calamity loan. So ngayon, naka-declared areas under state of calamity lamang is yung areas ng Ilocos Norte, ayan, Ilocos Sur, La Union. Next is sa Pangasinan. So dito sa Pangasinan, ito lamang yung mga Mangatarim, Santa Barbara, then kasali din ang Dagupan, Cagayan, Bataan, Bulacan. So dito sa Bulacan naman is sa Paumbong at Pulilan. Next is sa Pampanga. Tarlac sa Camiling, Calabarzon. So sa Calabarzon is sa Cavite lamang. Then sa Mimaropa, Occidental Mindoro sa Sablayan. Then sa Cordillera Administrative Region sa Abra, ayan. Then sa Mountain Province. Ayan, so guys, yan lang yung mga covered areas na pwedeng makapag-apply ng calamity loan. Dito naman tayo sa availment period. So guys, pag mag-apply kayo ng calamity loan ngayon, so hindi pa pwede dahil ang calamity loan is mag-start pa lamang sa August 15. So hanggang November 14 na lamang siya. So kung kayo ay kasali sa naapektuhang area or sa mga nabanggit ko kanina, so pwede kayong makapag-loan lamang August 15 hanggang November 14 lamang. Kung kaya asikasuhin nyo na kung may bala kayong mag-apply ng SSS Calamity Loan. Dito, ito naman yung guidelines ni SSS sa pag-apply nyo ng calamity loan. So kailangan kayo ay residente sa calamity-stricken areas as declared and may be declared by National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. And sa eligibility naman, so kailangan guys is may online account kayo sa SSS. So hindi pwedeng pumunta kayo sa SSS branch para doon mag-file ng calamity loan. So kailangan is online application lamang ito. Then of course, kailangan naka 36 monthly contributions kayo and 6 doon is updated. Then pangatlo, kailangan 6 doon na contributions ninyo is your kasalukuyang or current coverage or membership type. So hindi pwede guys na maglo-loan kayo kung sakaling kayo ay employed ngayon tapos natigil kayo din maglo-loan kayo, magpa-voluntary member kayo ngayon. So hindi pwede. So kailangan yung kasalukuyan yung status or membership type is yun yung 6 months doon. Pang-apat naman is must be residents of the calamity declared area. So ito yung kanina na kung wala kayo or hindi kayo kasali sa area, so hindi kayo pwedeng makapag-apply ng calamity loan. And then pang-5, have not been granted any final benefit. So yung may mga permanent total disability or retirement, hindi kayo pwedeng mag-apply dito sa SSS Calamity Loan Assistance Program ni SSS. Pang-6 naman is kailangan wala kayong balance or outstanding loan
restructuring program. So, ito yung loan continuation. So, kung may loan continuation kayo, hindi kayo pwedeng sumali dito sa calamity loan. Then, kung may balance din kayo sa calamity loan before, so hindi din kayo pwedeng sumali dito o mag-apply ng calamity loan. Pangpito naman is kung kayo ay employed. So, ang employer must certify the CLAP application through online. So, pag once na kayo ay employed, so pag mag-apply kayo ng calamity loan online, ang gagawin ng employer ninyo is kailangan nila i-certify sa account or employer account nila yung application ninyo. Ngayon guys, nasa SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang maglalagin sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Ayan guys, nakapag-sign in na tayo. Nasa home na tayo. Dito, click nyo lang itong loans. Pagka-click nyo ng loans, ang makikita nyo dyan is ganito. So, ang gawin nyo lang, click nyo ulit itong loans. Ayan, pagka-click nyo ulit ng loans, makikita nyo dito yung mapagpipilian. Dito, click nyo lang itong pangalawa, apply for calamity loan. Ayan. So, dito guys, nandito na tayo sa apply for calamity loan. So, dito, take note, dapat yung home address ninyo is belong or kasali sa mga calamity area or calamity affected area. Then, dito, ito yung required field. Kailangan natin i-click itong my circle. Click nyo yan. Ayan, so pagka-click nyo yan guys, sa home address ninyo, so lalabas yung typhoon. Ngayon, click nyo lang ito. Pagka-click nyo yan, lalabas na yung super typhoon. Click nyo yan. Ayan. Next is the loanable amount. Ayan, so click nyo lang itong amount. Ayan, but then dito sa akin is isang amount lang yung available, 8,000 pesos. So, pag ganyan guys, yun lang yung pwede ninyong ma-loan. Hindi na kayo pwedeng makapamili dahil yan na yung lumabas. But then, sa ibang SSS account, may mapagpipilian kayo dyan kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. Then, ngayon guys, dahil okay na yung home address, and then the typhoon, and then the loanable amount, ngayon, click nyo na itong proceed. Then, dito, ito yung undertaking for your calamity loan. Click nyo lang itong my box, guys. Click nyo yung my box. And then, pag may check na, click nyo itong proceed. Then, lalabas ang ganito, service unavailable, please try again. Pag ganyan yung lumabas, try nyo pa din kasi ganyan lang talaga yung system ni SSS. Minsan, naga-unavailable pero pwede pa rin kayong makapag-proceed. Pwede pa rin kayong makapag-proceed ng process or transaction ninyo kahit naka-service unavailable yan. Ngayon, dito sa my box, click nyo lang yan. Ayan, pag na-click nyo na yung my box, may check na, click nyo lang itong proceed. Ayan, makikita nyo dito yung mga pinilapan nyo kanina. Then dito, andito yung loanable amount, kung magkano yung loan ninyo. And then net proceeds. Ayan, so itong net proceeds, ito yung exact na makukuha ninyong pera. Ayan, so again, ito yung exact na amount na makukuha ninyo dahil may 1% processing fee si SSS sa inyong loanable amount. Kaya ito na yung makukuha ninyong exact na amount. Then for more information, basahin nyo na lang itong certification, agreement, and promissory note ni SSS. Ayan, so ang haba niyan, kayo na lang magbasa niyan. Then, click nyo na itong submit. Pagka-click nyo ng submit, click nyo lang itong okay.
Ayan guys, ang sabi dito, you have successfully submitted your calamity loan application. Ayan, then loan proceeds will be credited to your Union Bank of the Philippines. So, kung anong disbursement ang ginamit ninyo, doon papasok yung niloan ninyo. Ayan, so take note guys na kahit mag-text na si SSS na approve na yung loan ninyo or mag-email sila, hindi nyo agad yan makukuha yung pera ninyo. So maghintay kayo na maihulog ni SSS yung loan ninyo. Kadalasan 5 to 10 business days is papasok na yung loan ninyo sa inyong bank account. Tulad nito, Union Bank of the Philippines ang gamit sa disbursement. Pwede itong ma-check online kung pumasok na ba yung loan. So, itong nakaganda guys, pag Union Bank ang gamitin ninyo or yung may internet banking or online banking ang i-enroll nyo sa SSS, ma-check nyo na agad online kung pumasok na ba yung pera ninyo. Hindi tulad sa ibang bank account na gamitin ninyo, kailangan nyo pang pumunta sa mga ATM machine para mag-balance inquire kung pumasok na ba yung loan. Ayan, so again, 5 to 10 business days bago nyo i-check yung account ninyo kung pumasok na ba yung loan na niloan nyo sa Calamity Loan. So, ayun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng SSS Calamity Loan online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!